Konnichiwa, minasan for today's video. This is a day in my life as a 24-year-old stay-at-home mom living in Japan. Today's July 13, 2024. Magang gumising ang kambal ko para pumunta ng fish port at sinabihan ko nga siya na mag-video para may pakita ko sa inyo kung anong mga bibilhin niya. Pag summer na nga talaga dito sa Japan, alas 4 pa lang maliwanag na. Kahit sobrang aga niya na nga dumating, kakaunti nga din yung mga binibenta nilang isda. Sunod-sunod din kasi yung ulan ng mga nakaraang araw. Gusto ko pa nga sana magpabili ng clams kaso ang mamahal. Ito na nga rin yung kinuha niya, 5 pirasong isda, 100 yen lang. Sunod naman kinuha niya itong shrimp. Ito nga yung mga lahat ng pinamili niya. Marami-rami nga rin siya napamili at kasama na nga rin dyan yung para kila ate ko. Gagala nga kami ngayon pero bago yan, dinaanan nga namin muna itong bilihan ng mga gulay at prutas. Nakita ko nga lang din to nung pumunta kami ng dagat. Sakto man nung araw na yun ay sarado nga to. Buti na nga lang din at chinek namin ulit tong lugar na to at mumura nga ng mga gulay na binibenta nila. Halos lahat nga ng mga presyo ay 100 yen lang. Malapit nga lang din to sa bahay namin, mga 10 minutes drive. Yung hawak nga ng kambal ko ay 300 yen lang, sobrang dami na. Maramihan na nga rin yung mga kinuha namin at sinare na nga rin namin sa ate ko. Sigurado nga babalik-balikan nga namin yung lugar na to kasi ang mumura ng mga bilihin. At feeling ko nga sila yung nagdi-deliver sa mga supermarket. Fast forward, nakarating na nga kami ng Irago. At sakto nga pagkarating namin ay nagising na to si Ethan. Habang nasa kalagitnaan nga kami ng biyahe namin kanina, lumakas yung ulan. Dalawang isip pa nga kami kung tutuloy ba kami o hindi. Pero dahil malayo-layo na nga rin na biyahe namin, kaya dumiretso na kami. Isang oras nga rin yung biyahe mula sa bahay. Dito pa nga lang kami sa taas, excited na akong bumaba. Pupunta nga kayo dito, huwag kayo sa taas mag-park. Mas malapit nga dito yung cave pero sobrang haba naman ng hagdan. Dali lang bumaba pero sobrang nakakapagod nga yung pag-akyat. May nakita na nga kayong parking na tanaw na yung dagat, doon na kayo mag-park. Napanood ko nga lang din sa TikTok na may cave pala dito. Alam ko lang dati na magandang mapuntahan dito ay yung may lighthouse. Maulan pa nga sa mga oras na to pero maya-maya mawawala na nga rin yung ulan. Sumakto naman na pagkababa namin ay may magpo-photoshoot sa cave. Kaya dumiretso na nga rin muna kami dito sa kabila habang wala pang tao. Gustuhan ko nga rin pala yung lupa dito kasi nga hindi buhangin at mabato nga siya na maliliit. Sobrang ganda nga rin dito pero medyo nalungkot nga ako na hindi namin kasama si Dada. Sabado ngayon pero may pasok nga siya. Ang tawag nga pala sa cave na to ay Gate of Sunrise. Yun din naman yung nakalagay sa mapa pero nakakanji lang. Parang natakot pa nga si Ethan sa lakas ng alon. Sayang at hindi kami makalusot dun sa kabila at mataas nga yung tubig. Babalik na nga lang din kami dito kasama na si Dada at yung mga ibang kaibigan namin. At sana nga sa pagbalik namin ay hindi nga high tide. Maulan din kasi sa mga oras na yan kaya mataas talaga yung alon. Pero actually mataas talaga yung alon dito kasi nga open sea nga siya. Nakaharap yung dagat na to sa Pacific Ocean. Marami nga din yung nagsisurf dito at nangingisda. Very famous nga rin yung malapit na hotel dito kasi nga sobrang ganda ng view sa itaas. At meron nga rin palang swimming pool sa hotel na yon. Ano ba yan? Parang nalungkot pa ako sa background music ko. Napanood nyo na ba yung movie na Your Name or Kimi no Na wa? Ako kasi palit-ulit ko na yung napanood. Siguro mga ikalima na. Anyways, tignan nyo naman ang haba talaga ng inakyat namin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo dito mag-park kung saan kami nag-park. Grabe, napagod talaga ako dun. Sobrang haba ba naman ng hagdan? Malaag pa ka.
Hingal na hingal talaga kami ng kambal ko pag akyat namin. Sa bahay ko na nga naramdaman yung sakit ng katawan. Bago nga kami pala nakarating dito, daanan nga namin yung sunflower. Kaya bago nga kami umuwi, dadaan muna kami doon. Kung hindi nga umulan kanina, dito kami nauna pumunta. At sakto naman ay tumigil na talaga yung ulan. Kung siguro nga hindi umulan, marami masyadong taong nagpupuntahan ngayon dito. Pagpasok mo nga, ibubungad ka agad sa yung malaking sunflower na to kung saan mo ilalagay yung bayad mo. At alam ko, curious din kayo kung ano yung itsura sa loob. Kaya sa mga nagbabalak dyan, huwag nyo nang ituloy, hindi rin kayo magwawagi. Ang ganda nga rin ng pagkakatanim ng mga sunflower kasi nga straight. Nung pumunta kasi kami ni Dada dito noong 2022 ay bara-bara nga yung pagkakatanim. At halos nasulungan namin yung lugar kasi nga wala nga gaanong tao. At sobrang na-enjoy ko nga yung pagkapunta namin dito kaso wala nga si Dada. Ito nga rin kasi yung first time na nakakita si Ethan ng sunflower. Pumunta pa nga kami dito sa dulo at nagbabaka sakaling may tanim pa nga sunflower. At sa may harap nga lang din yung mga tinaniman nila. At kung saan nga yung sunrise doon nakatapat yung mga sunflower. Ay pa nga maniwala ng kambal ko nung sinabi ko yun. Hindi ko din alam kung bakit kaya nalang mag-research. At nang matapos na nga kami mag-picture-picture ay nag-ayaan na rin kaming umuwi. At may nadaanan nga kami nagbebenta ng watermelon at bumili na nga rin kami. Maganda nga rin to nabili naming watermelon at wala gaanong buto. Binigyan na nga rin namin si Ethan para makapag-snack at pagkatapos nga niyan, naglaro naman sila ng tito niya. Bigay nga lang din pala ng lola niya yung laruan na yan. Ang bilis nga lang din ng panahon kasi nung mga nakaraang buwan hindi niya pa nga kaya sakyan yung laruan na to. At sobrang nag-enjoy nga siya sa paglalaro. And don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!